sa UST Department of Political Science Chair, Professor Dennis Coronacion. Pero pag-usapan natin kay Prof. Dennis tungkol dun sa impeachment. Good evening, Sir Dennis. Hello. Yes, good evening, Sir Joe. Good evening, Sir Ed. Magandang gabi Hi, Prof. po sa inyo mga Magandang gabi po. Good evening po. Prof, kanina Hi, ma'am. mainit yung usapan namin nila, Ed. Oo, parang done deal na maipapasa. Ay, Maipapasa. lalampas sa Congress, pero ang tanong ay Senado. Ano ba ang tingin nyo dyan kung sa Senate malabo ba talaga at maraming pwede ma-stall doon yung buong proseso? Doon po sa sa House of Representatives, mukhang malapit-lapit sa katotohanan. Kasi noong mga nakaraang linggo parang kinabahan rin siguro yung mga nagtutulong ng impeachment against the Vice President na mukhang nawala na yung numero ng mga sumusuporta o yung kinakailangan para maipasa sa plenaryo yung maaprubahan yung yung House Committee report, yung House Committee on Justice report na sinasabing may probable cause. So mukhang makukuha na po nila yung 1/3 vote. Kasi mukhang nagbago ulit ang isip ng ilan sa mga congressmen as reported by the party leaders. Particular po si Congressman Puno, sabi niya mukhang per political party sa House siguro mga 50% na members nila mukhang papabor sa impeachment. Ngayon naman po sa Senado, mukhang ibang istorya. Ibang istorya nag-unfold sa Senado. Kaya I think it was either Senator Lacson or Senate President Tito Soto who said na pag nakarating yung articles of impeachment sa Senado, hindi agad silang magko-convene as an impeachment court. Kasi nga tingin nila, they don't have the numbers. Yung kinakailangan na 16 na mag-aaproba para ma-convict si Vice President Sara Duterte, mukhang medyo hindi pa po naayos, mukhang hindi pa nakukuha. At saka po kapag nag-convene sila agad as an impeachment court, baka mapagaya yan doon sa last year. Na nasa early stage pa lang, na-dismiss na agad yung impeachment, nag-end agad yung impeachment process. Sa tingin ko na-avoid yun yung ganong klaseng scenario ng leadership ng Senado. Pero sir, in trying to avoid that scenario, doesn't this make the word forthwith again, again, a question of definitions? Hindi ba lalo madidiri lahat at uurong lahat ng timelines? Ang interesting nga dito, Sir Ed, is that parang yung forthwith, in definition ng forthwith dati, na kinakainisan natin, mukhang papabor pa kay Senate President Tito Soto. Nakakaiba naman ang kanyang interpretation ng forthwith, talagang agad-agad. Yeah. Pero, given the situation, na mukhang hindi pa niya makukuha yung 16 na kinakailangan na boto o na suporta, yung definition ng Supreme Court ng forthwith, mukhang papabor sa nalalagyan niyang sitwasyon. Na hindi na kailangan madaliin. Sir, let me see if I'm understanding you correctly kasi I might be misunderstanding you. Are you saying in effect na na dahil malabo pa makuha yung 16 votes to convict, it will work in favor of those who want to convict her not to immediately convene the impeachment court? That's right. Parang nag-align Nag-align yung sitwasyon. I'm not saying na gusto ni Senate President Tito Soto yan. It's just that it seems that he has no choice. So mas maiging i-dribble muna hanggang makuha nila yung numbers. Tama ko ba? Is that what you mean? Yun ang nakikita ko. Yes po. Yan ang nakikita ko, na hindi pa favorable. And possibly, baka maghihintay pa ng favorable time itong Senado para ituloy yan o mag-convince sila sa impeachment court. Pero sir, what could change things to make it favorable? I mean, what could what could change the formulas or the equations?
Well, I don't know kung yung nangyaring sa House Committee on Justice, yung presentation of evidence, yung mga tinatawag ng nadaming evidence, have already changed the minds of some of the pro-Duterte senators. O kaya yung mga yung mga nagdadalawang isip pa. They are with the administration pero sila ay half-hearted pagdating sa pagsuporta sa impeachment ni Vice President. So, tapos, meron dyan of course, may mga behind the scenes. Yung mga hindi natin nakikita, yung mga backdoor Yun, bakit behind the negotiations. scenes sir yung ano? Yun nga, baka doon umaasa. Baka yun talaga yung Oo. clincher doon. Oh, actually, yun yung tanong kasi, sir, no, na sa tingin nyo po ba, sa ngayon, since sabi nyo nga po, mukhang malabo pa yung makakuha ng 16 to convict the Vice President. Sa ngayon, ang tingin talaga nila, even kung mag-convene sila, mag-presentation ng evidence, ay malabo pa rin? Yes po, oo. Actually, baka nga ang isa ko pang naiisip, baka hindi umabot sa trial proper Kasi baka early stage pa lang, may mag-motion na ipa-dismiss. So baka may posibleng ganun. Although, I doubt it they can get the majority, no? So far, some lang naman yata sila, o 10 who are siding with the Vice President. So, pero pagdating sa conviction, yun ang wala talaga silang numero. At the moment, parang hirap sila makuha yung 16 to convict the Vice President. Okay. Thank you for joining us, Professor Dennis. Thank you po, Prof, Sir Joey. thank you very much. Thank you po. Thank you, Prof. Salamat po, salamat.